Hello mga kabeksi! For today's vlog, maggagata naman tayo ng tulingan. Ayan, may nag-sponsor sa atin ng isda. Thank you, Madam Edlin. Kahapon pa nga yan sa akin binigay ni Madam, kaya nilagay ko sa freezer at ayan, yelong-yelo pa siya. Kaya kailangan munang ibabad sa tubig ng makahinga. Habang pinapalambot ko naman ang ating isda, naghiwa na rin ako ng bawang, sibuyas at luya. Siyempre, kailangan din natin ng sili para masarap. At nakakita nga ako ng pechay sa tindahan, kaya bumili na rin ako, 2 balot, 10 reals. Nilaban ko na nga ang pechay para malinis. Pagkahugas ko nga ng pechay, binabad ko muna siya sa tubig para maging fresh. At isinunod ko ng hiwain ang ating tulingan. Medyo nahihirapan pa nga akong maghiwa, yelo pa kasi siya. Nilagyan ko nga muna ng basahan sa may sangkalan at kumakatas ang dugo. Pasensya na sa basahan, 10 years na kasi yan. Ginilit-gilit ko nga lang yung ating tulingan kahit napakahirap hiwain, nagyayelo pa kasi. Hindi ko na sinama yung buntot, sabi kasi nila may lason daw yun. Totoo bang may lason ang buntot ng tulingan mga kabeksi? Pagkatapos nating hiwain ng tulingan, hugasan muna natin at lagyan na natin ng asin. Ayan, at ready na nga ang ating mga gagamitin sa pagluluto ng ginataang tulingan. Magpainit na tayo ng kawali sa mantika. Siyempre, dasalan muna ang mantika kung mainit na talaga. Pag mainit na ang mantika mga kabeksi, pirituhin muna natin ang isda. Pag nga pala naggagata ako ng isda, pinipirito ko muna para mawala yung langsa. Siyempre, turo yan ng lola ko. Nilagyan ko nga yan ng screen na harang para hindi magsabugan ng mantika. Ayan, after ilang minutes lang, bilingin nyo na. Huwag nyong pakatustahin. Titigas kasi ang isda. Pagkatapos natin prituhin ang isda, linisin ang kawali at magpainit ng bagong mantika. Huwag gamitin yung pinagprituhan ng isda, malansa yun. Ayan, habang inaantay kong uminit ang mantika, nagtunaw na ako ng coconut powder. Pag mainit na yung mantika, igisa na natin yung bawang. Halo-haloin lang hanggang sa lumabas na yung amoy niya, huwag nyong susunugin. Isunod na natin yung sibuyas. Depende sa inyong pag-isa. Yung iba, inuuna yung sibuyas bago yung bawang. Sabay na rin natin ng luya. Gisahin lang natin hanggang sa umamoy na yung ating luya. Pag umamoy na yung ating luya, lagyan natin ng alamang, 2 kutsara. Depende sa inyo, kung ayaw nyo ng alamang, carry lang din. Isahin lang natin hanggang sa maluto na yung alamang. Pag luto na yung alamang, ilagay na natin yung gata. After nyan, pakuluin lang natin. Pag kumukulo na ng bonggang-bongga, ilagay na natin yung mga isda. Pagkalagay natin ng isda, ilubog lang natin yan sa gata at papakuluan natin yan hanggang sa matuyo yung sabaw. Masarap kasi sa gata yung nagmamantika. Siyempre, lagyan natin ng pampalasa, lagyan natin ng pink salt. At syempre, hindi rin mawawala ang paminta. Lalagyan din nga pala natin ng konting suka, gatayan para magtagal ang buhay. Lagyan ng suka. Pagkalagay ng suka, hayaan nyo lang siya, wag nyo nga haluin. Ayan, pag nanunuot na yung gata, ilagay na natin yung mga pechay. Madaming pechay, mas masarap. Mukha lang madami, pero pagkaya nainitan, uupis din. Pagkatapos ng pechay, ilagay na nga rin natin yung sili. Ilubog-lubog lang natin yung dahon ng pechay sa sabaw. Ayan, luto na ang ginataang tulingan with pechay. Patuyuin lang natin ng konti yung sabaw. Nagtubig kasi yung pechay, kaya dumami yung sabaw. Luto na! Let's eat, mga kabeksi! Ang sarap kumain ito ng nakakamay, tapos may sausawan na patis. Thanks for watching, mga kabeksi. Please don't forget to follow my page, share and like my videos. Bye! Please don't skip the ads. Ayan, ang ate kong pretty. Bondat na naman later. Nalalaman ko sa mata niya, mali, ano nangyari? Sign lang, sign. Ginaganon niya ako.